Alam nyo, kadalasan sa mga kwento kapag sinabing the end, tapos na talaga, di ba? Pero sa kwento ni Jesus, mayroong papalang, parang epilog. Isang huling kabanata na nangyari sa isang pamilyar na lugar. Isang dalampasigan. Ito ang kwento pagkatapos ng kwento. Naisip mo na ba to? Sana may second chance ako? Lahat tayo dumaan na siguro dyan. At dyan, yan mismo ang nasa puso ng kwento natin ngayon. Ang kwento ni Simon Pedro at ang kanyang pinakahihintay na pangalawang pagkakataon. Okay, so i-picture nyo to. Dagat ng Galilea. Kalmado. Katatapos lang ng lahat ng kabaliwaan, yung cruise, yung muling pagkabuhay, at ngayon, itong 7 alagad. Nakatayo lang sila doon. Anong susunod? Anong gagawin nila? Ang bigat siguro ng katahimikan, no? At sa gitna ng nakakabinging katahimikan na yon, si Simon Pedro ang unang nagsalita. Sabi niya, mangingisda ako. Ganyan na ganyan tayo minsan, di ba? Kapag gulong-gulo ang isip at hindi alam ang gagawin, anong ginagawa natin? Bumabalik tayo sa dati, sa alam na natin. At yun mismo ang ginawa ni Pedro. Ang masaklap, kahit sa bagay na eksperto sila, pangingisda, wala, bigo pa rin. Isang buong gabi silang nagpapagod, pero zero, walang huli. Para bang yung kawalan ng laman ng lambat nila, salamin ng nararamdaman ni Pedro matapos niyang 3 beses itanggi si Jesus. Pagsikat ng araw, pagod na sila at pauwi na. May biglang sumigaw mula sa dalampasigan. Isang estrangerong boses. Mga anak, may nahuli ba kayo? At nang sumagot sila ng wala, aba, nagbigay siya ng isang napaka-weird na instruction. Ihagis sa kanan! Teka, ano raw? Para sa mga professional na mangingisda tulad nila, parang kalokohan yun. Anong pinagkaiba ng kaliwa sa kanan sa gitna ng dagat? Pero alam nyo, sa sobrang pagod at desperation, sinunod pa rin nila. Sige na nga, subukan natin. At ang resulta? Grabe, 153 malalaking isda. Sobrang bigat na hindi nila mahila pabalik sa bangka yung lambat. At ang galing no, hindi to napunit. Ang detalyadong bilang na 153, yan yung pruweba na, totoo to, nangyari talaga to, hindi namin to malilimutan. At doon, biglang may nakarealize, ang Panginoon iyon. Pagkarinig ni Pedro niyan, wala nang isip-isip. Nagbihis agad siya, tumalon sa tubig at lumangoy papunta sa dalampasigan. Hindi na niya kayang hintayin yung bangka. Kailangan niya na makarating kay Jesus, now na. At pagdating nila sa dalampasigan, anong nakita nila? May almusal ng nakahanda, isda, tinapay, at isang apoy ng nagbabagang uling. Sandali, apoy ng uling? Dito dapat tayo mapatigil. Di ba't sa tabi rin ng apoy ng uling unang itinanggi ni Pedro si Jesus? Hindi ito coincidence? Isipin nyo yung eksena. Almusal sa tabing dagat at ang nagsiserve sa kanila ay ang Panginoong Jesus na muling nabuhay. Walang mahabang sermon, walang sumbatan. Simpleng pagkain lang at pagsasama. Para itong isang tahimik na paghahanda para sa isang napakahalagang pag-uusap na magaganap. At heto na, matapos silang kumain, tumingin si Jesus ng diretso kay Pedro at binitawan niya ang tanong na babago sa lahat. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Tumatago sa kaluluwa yung tanong. Nakikita niyo ba yung napakagandang pattern dito? 3 beses na pagkakaila sa tabi ng apoy. Ngayon, 3 beses na tanong ng pag-ibig sa tabi rin ng apoy. Ang mesmong lugar ng kanyang pinakamalaking kahihiyan at pagkabigo, yun din mismo ang ginawang lugar ni Jesus para sa kanyang kompletong pagpapanumbalik. Wow! At sa bawat sagot ni Pedro ng, "Oo po, Panginoon, alam niyong iniibig ko kayo," may kasunod agad na utos si Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Ang pag-ibig pala ay hindi lang basta nararamdaman, ito ay ginagawa. Ang dating kabiguan ni Pedro, yun na ngayon ang magiging pundasyon ng bago niyang misyon. Pero sa pangatlong tanong, doon na tinamaan si Pedro. Nasaktan siya. Siguro kasi doon niya naramdaman yung bigat ng 3 beses niyang pagtanggi sa kanya. Para bang kailangan niyang harapin yung sakit, harapan, para tuluyan na siyang gumaling. At para silyuhan ang lahat ng ito, sinabi pa ni Jesus kung paano mamamatay si Pedro. Hindi ito para takutin siya, isa itong kumpirmasyon. Parang sinasabi ni Jesus, Pedro, yung dating duwag na nagtago,
Magiging matapang ka at tapat hanggang sa kamatayan. Ganong katindi ang kanyang second chance. At syempre, dahil tao lang din, sa gitna ng lahat ng ito, lumingon si Pedro. May nakita siyang ibang alagad at naitanong, paano naman siya, Panginoon? Anong mangyayari sa kanya? 'Di ba? Classic, laging may pagkumpara. Pero mabilis siyang ibinalik ni Jesus sa focus. At ang sagot ni Jesus, simple lang pero napakatindi. At ito'y para sa ating lahat. Anong pakialam mo roon? Ang mahalaga ay hindi ang plano ko para sa iba, kundi ang plano ko para sa iyo. Kaya ang huling utos niya kay Pedro at sa bawat isa sa atin ay simple lang. Sumunod ka sa akin. Yan ang hamon na personal at panghabang buhay.